titingnan natin sa periodic of elements, ang copper wire natin, mayroon siyang 29 atomic number. So, ibig sabihin, sa bawat atom, sa sa copper wire, mayroon siyang billions of electrons. So, ibig sabihin, sa 29 na atom, so mayroon siyang billions of electrons sa ating copper wire. Yun. What's up guys? Kumusta kayong lahat? In today's video, ipapakita ko naman sa inyo ang ating schematic diagram na P-Shocker na inverter type. Ito'y dahil sa kahilingan ng ating isang subscriber na si Sir Alex Paroni. Ito na po yung schematic diagram natin na ginawa para sa P-Shocker natin na inverter type. Itong schematic diagram natin, ito'y ginawa ko para lang sa sarili kong paggawa ng P-Shocker. So nasa sa inyo na yan kung gagayahin nyo to. Base lang ito sa experiment ko. Ngayon, i-explain ko lang to sa abot makakaya kong pag-explain. So dito sa natin, meron tayong 6 na transistor. 6 na transistor na ang code niya D718. At meron din tayong 6 na resistor na ang resistance 470 ohms. Tapos naglagay tayo ng 2 condenser. Ang value nito 0.5 microfarad. Itong condenser natin. Ito naman naglagay din tayo ng 2 diode. So depende sa inyo kung tatatlohin yung diode o 6 din. Pwede rin ang 6 na diode. Ito pwede rin 6 na condenser ang ilagay natin dito. So nasa inyo yan kung paano yung i-design yung P-Shocker. Ang itong natin diode, ang nito IN4007 ang code nito. Ang value niya. So ito naman, so yung transformer natin, meron tayong 12 volts na 2. So 0 volt, 2 itong 12 volts natin. Tapos ito naman yung natin, output na primary. Ito pala yung secondary natin. Ito yung primary natin. Tapos nag-series tayo ng capacitor na 4 microfarad, 250 volts. Itong capacitor natin. So ang output natin, based sa computation natin sa part 1, meron tayong 240 volt alternating current. So ito naman yung battery natin na 12 volts direct current na battery. So ito yung switch natin. So dito tayo kukuha ng switch sa positive terminal ng battery. Ito. So ito yung magiging switch natin. So papasok yung kuryente dito sa 0 volt. So lalabas siya naman dito sa 12 volts natin. So same din dito sa kabila. Lalabas din siya sa 12 volts natin. Ngayon, so pupuntang kolektor. Ito yun, pupuntang kolektor yan dito sa transistor natin. So same din dito sa kabila, pupuntang kolektor. So itong naman natin, ito namang negative terminal natin ng battery, papunta naman ito sa emitter.
ng transistor natin. Itong linya na to, emitter to. Itong linya na to. Itong ano naman natin, emitter, collector. So pagpasok dito ng kuryente sa ano natin, sa collector, so meron siyang connection din papunta sa ano natin dito sa base sa kabila. So bali grupo itong itong tatlo na to. So magkagrupo sila. Itong so isang grupo rin sila. So bali pagdating sa natin ito collector, so papunta naman tayo sa base dito sa kabila. So ito, natin, dinagyan natin ng resistor na 470 ohms. So pwede rin dito 400. Pero mas mas gusto ko yung 470. Mas maganda siya. So pinifilter natin para hindi masira itong natin. Kasi ito lang kaya niya 470 ohms na resistance yung kaya ng base ng natin ng transistor. Pag once na lumagpas naman siya ng sabihin natin nasa 600 so 700 ohms hindi naman to so hihina naman yung natin. Hihina naman yung output natin, yung kuryente natin. So hihina. So ang match talaga sa kanya itong 470 ohms na resistance. So the same din dito sa kabila. Itong na to. So papunta sa collector tapos isi-series naman sa papunta rin sa base dito sa kabila. So isi-series siya. So papuntang pinifilter din. Same lang din ang proseso. Ang tanong dito, bakit tayo gumagamit ng transistor? Kaya gumagamit tayo ng dito, transistor. Kasi ito yung paraan na makapag-induce tayo ng mga electrons sa ating primary winding. Kasi yung direct current, yung battery natin, direct current, so wala siyang kakayahan na makapag-induce ng mga electrons gawa ng constant siya. So ibig sabihin ng constant, so yung electromagnetic field naka-steady. So kaya hindi siya nakapag-induce dito sa natin, dito sa primary. Kasi hindi ito magkadugtong. So sa pamamagitan lang ng electromagnetic field, na-i-induce niya yung primary winding natin na makapaglabas ng electrons. So ngayon, ano ba ang paraan para makapaglabas? Kaya gagamitan natin ng transistor. Ang purpose ng transistor natin na makapag-create tayo ng alternating current. Kasi ito lang yung paraan para makapag-induce tayo ng electrons sa ating primary winding o makapaglabas tayo ng electrons. Kaya mayroon tayong dito, dalawang grupo na transistor. Sa kabila, so isang grupo sila, yung tatlo. Ito, yung tatlo naman dito, isang grupo. So ang purpose dito, bakit sila dinalawang grupo? So magkaroon sila ng switching. Ang tawag ay switching. Sa ang naman dito, pagpasok ng dito, kuryente.
So ibabato doon dito sa ano natin, sa base. Ibabato para i-open yung reverse bias natin ng transistor. So kaya nagkakaroon sila ng switching itong dalawa. So lumalakas dito ang electromagnetic field, ihina dito sa kabila. So lalakas naman dito, ihina dito. So nag-switching sila. Kaya nakapaglabas tayo ng mga electrons sa ating primary winding. So ang ano naman yung explanation ng iba, dahil sa ano natin, dahil daw sa EI core natin, so naipapasa niya yung electrons papunta sa EI core, tapos naipapasa naman niya dito sa primary winding natin yung electrons. So para sa akin naman, kasi iba naman ang ano ko, theory dito. So ang theory ko naman dito, sa pamamagitan ng electromagnetic field na nagbabago-bago. Kapag ang electromagnetic field nagbabago-bago, lumalakas, humihina, lumalakas, o kaya nagkakaroon ng on and off, on and off, on and off yung electromagnetic field natin. So nakapag-induce siya. So tumatama ang ano na electromagnetic field dito sa ating primary. So once na kung meron tayong 60 cycles, so sa ano ko, analyzation ko lang dito sa ginawa kong transformer. So ang analyze ko, estimate ko nasa 80 cycle to 120 cycles per seconds. So ganun siya kabilis ang ano niya, ang ng lilipat-lipat ng yung ano niya, yung rapid ng electromagnetic field. Kaya naipupus niya yung electrons sa ating primary sa pamamagitan ng rapid, pag ganun. So naipupus niya yung electrons na ilabas yung mga electrons dito sa secondary na depende sa lakas ng electromagnetic field. Kasi kung titingnan natin sa periodic of elements, ang copper wire natin, mayroon siyang 29 atomic number. So ibig sabihin, sa bawat atom sa sa copper wire, mayroon siyang billions of electrons. So ibig sabihin sa 29 na atom, so mayroon siyang billions of electrons sa ating copper wire. Sa kasalukuyan, ito yung ginagamit natin na tinatawag na kuryente. Dahil po sa electrons ng copper wire. Ngayon, proceed naman tayo sa actual natin. Diagram, tapos actual. So, kuha ko ng battery para malaman nyo. So, meron tayong battery, tapos switch. Ito yung switch natin na ginawa doon sa mga luma natin na video. So, ikakabit natin dito sa natin, battery. So ito po yun. Ito yung switch natin. Ito. So ito yun dito sa natin, diagram. So ngayon i-connect naman natin dito sa 0 volt natin.
0 volt. So, na-connect na natin. So, ito yung 0 volt. Ito yung diagram natin. Ito. So, ito. Papunta to dito sa ano natin. Sa winding na to. Papuntang 0 volts, papuntang 12 volts. Itong dalawa. Tapos, itong negative naman natin dito sa diagram. So, ito na yon, emitter. Papunta to sa emitter. So, ikakabit natin dito sa negative terminal ng battery. Ito. So, magkakaroon na to. Pag i-switch natin, tutunog na siya. Yan. Ito yon. Ito yung switch natin. Pinabit na natin. Tapos, so, papasok naman siya dito yung ano natin, positive sa collector. Tapos, ibabato niya naman dito sa ano natin, bis sa kabila. Ito, so pinifilter siya ng 470 na ohms na resistance. Tapos, same din dito sa kabila. Ganon. So, papasok siya doon. Tapos, ibabato niya rin dito sa bis ng, sa kabila. Kaya, yun ang purpose natin para magkaroon ng switching sila. So, ang tawag naman ng iba ay feedback, kung tawagin nila. Pero sa akin naman, switching. Ano ko, theory ko dito. So, iba-iba kaming theory. Kung siya feedback, sa akin naman, switching ang tawag ko dito. So, ngayon, naglagay tayo ng ang purpose ng diode na to, para maiwasan natin yung circuit magkapagkasira ng transistor natin. So ito naman, ang purpose naman nitong condenser na to, para mas pagandahin niya yung alternating current, yung waveform. Yun ang purpose natin dito. Pero nakakatulong din to para palakasin yung natin, yung pisyaker natin. So may purpose din yan. Itong condenser natin, nakakonect siya sa emitter, yung pinaka niya, yung body, yung pinaka positive niya nakakonect dito sa collector, papunta dito sa 12 volts natin na winding. So, same lang din dito sa kabila ang natin. So ito yun sa actual. Titingnan natin sa actual. Ito yun. So ito, nakakonect dito sa emitter natin yung body. Ito. So yung to. Itong body niya. Tapos itong pinaka niya, positive, nakakonect dito sa winding natin na 12 volts. Tapos papunta sa collector. Ito yan. So same lang dito sa kabila. Parehas lang yan. Dito sa 12 volts natin. Sa kabilang 12 volts naman na winding natin. So ngayon, start na natin na paanda rin naman. So ito na yung natin, load. Ito yung bali pinakatubig natin, itong valve na to. So ito na yung switch natin. So papaanda rin na natin ngayon. So, malakas. Ito, para nakakita yung switch.
Ito yung shoots natin na makikita nyo sa ano natin, yung mga unang video natin, yung old, mga nakarang taon. Ito yung ginawa natin. Okay guys, hanggang dito na lang tayo. So salamat sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. So nakaabot na tayo ng 507 na subscriber. So sana yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel kasi hindi lang tayo dito sa ano natin invention, no? Hindi lang dito ang ano natin purpose. So ang target ko dito hanggang AI tayo. So yung mga hindi pa nag-subscribe pa, subscribe, like, share, and pakipindot ang notification bell para updated kayo sa mga video natin na i-upload. Kung meron man kayong katanungan, suggestion o maling pagpapaliwanag ko, mag-comment lang kayo sa baba. Aking sasagutin sa abot ng aking makakaya. Salamat. Bye.